Ang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Miss Mia. Muli na naman pong maglalahad sa inyo sa isang horror story. Halina't samahan niyo po akong makinig at samahan niyo po akong matakot. Alas 11 ng gabi. Sa labas ng Narciso Textile Mill sa isang liblib na bahagi ng Laguna. Mabigat ang hangin, amoy kemikal, amoy langis at nabubulok na kanal. Tahimik ang buong paligid. Karamihan sa mga manggagawa ay kanina pa umalis. Ang iba ay sumakay sa mga service ng truck. Ang iba naman ay umuwi na sa kanilang pamilya. Pero sa loob ng pabrika, may isang lalaking naiwan. Ang pangalan niya, Dante. 42 taong gulang. Payat, hukot ang balikat at malalim ang mga mata dahil sa sunod-sunod na puyat. 3 taon na siyang nagtatrabaho bilang isang janitor sa pabrika. Hindi malaki ang kanyang sahod. Pero iyon ang tanging pinagkukunan ng kanilang pamilya. 1 taon nang nakalipas nang mawalan ng trabaho ang kanyang asawang si Elena dahil sa isang stroke. Hindi na siya nakabalik sa trabaho, kaya si Dante na lamang ang sumasalo sa lahat ng gastusin. Pagkain, kuryente, tubig, gamot, at pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. May 2 silang anak. Si Maya, 10 taong gulang, at ang bunso nilang si Junjun, 7 taong gulang. Kaninang umaga, bago pumasok si Dante sa trabaho, may humila sa laylayan ng kanyang kupas na polo. Si Junjun. "Tay!" Huminto si Dante at tumingin sa kanyang anak. "Uwi kayo maaga, ha?" Napangiti si Dante. "Bakit naman, anak?" "Birthday ko po bukas eh." "Sabi niyo po, may handa tayo sa birthday ko." "Sopas po. Tapos po yung paborito ko pong tinapay." Sandaling natahimik si Dante. Alam niyang kapos na kapos sila. Pero ayaw niyang makita ang pagkadismaya sa mukha ng kanyang anak. Kaya inaplos niya ang ulo ni Junjun at ngumiti. "Oo naman, anak. Mag-o-overtime si tatay ngayon para may pandagdag tayo sa handa bukas." "Hintayin niyo ako, ha? Huwag muna kayong matutulog." Tumango si Junjun. "Opo, tay. Opo. Hihintayin po namin kayo." Hindi alam ni Dante na ang simpleng pangahong iyon ay maaaring maging huli na. Huli na niyang pangako sa kaniyang anak. Alas 8 na ng umaga nang makapasok si Dante sa pabrika. Buong araw siyang nagtrabaho. Naglinis, nagbuhat, nagpunas at nag-ayos ng mga gamit. Pagsapit ng gabi, isa-isa nang nagsiuwian ang mga manggagawa. Pero naiwan si Dante.
Kailangan niyang mag-overtime dahil bawat dagdag na oras may dagdag na ilang piso para sa kaniyang pamilya. At bawat piso maaaring maging dagdag sa pagkain para sa birthday ng pinakamamahal niyang anak na si Junjun. Alas 10:30 at sa wakas alas 11 ng gabi natapos din ang kaniyang trabaho. Dahan-dahan siyang tumayo. Masakit ang kaniyang likod, nanginginig ang kaniyang mga kamay. Halos hindi niya nararamdaman ang mga paa. Pero nang maalala niya ang kaniyang anak, napangiti siya. Kinuha niya ang lumang itim na payong at lumabas na ng pabrika. Mahina ang ulan, malamig ang hangin. Tumingala si Dante sa langit. Makapal ang mga ulap. Halos hindi makita ang buwan habang naglalakad. May naisip siya. Birthday ni Junjun bukas na. Hindi siya pwedeng walang dala. Kaya dumaan siya sa maliit na bakery sa kanto. Inilabas niya ang lahat ng barya sa kanyang bulsa. Isa-isa niya itong binilang. 1, 2 piso, 3 piso. Okay. Sakto. Bumili siya ng isang balot ng tinapay at isang 3-in-1 na kape. Mahigpit niyang inawakan ng plastik. Napangiti siya. Magugustuhan ito ng anak kong si Junjun. At nagpatuloy na siya sa paglalakad. Wala siyang kaalam-alam na sa ilang minuto na lamang bago tuluyang magbago ang kaniyang buhay. Sa kabilang dulo ng highway, isang itim na Ford Raptor ang mabilis na humaharurot. Mahigit 100 kilometro kada oras ang takbo nito. Sa likod ng manubela ay si Attorney Victor Regalado, 32 years old. Mayaman, mataas ang posisyon, hatigit sa lahat, lasing. Kasama niya ang kaniyang kasintahang si Celine. Galit na galit si Victor dahil sa traffic at puyat. Paulit-ulit niyang pinapalo ang manubela. Hey, tignan mo naman itong kalsadang ito. Parang malang ilaw ang dilim-dilim. Ano bang klaseng kalsada ito? Ang wika ni Victor. Tahimik lamang si Celine at may nararamdaman siyang masamang kutob. Vic, please, dahan-dahan lang. Lasing ka na eh. Lasing ka. Pero hindi nakinig si Victor. Sa halip, lalo niyang inapakan ang gas. Sa kabilang bahagi ng kalsada, naglalakad si Dante. Hawak ang payong at ihakap-yakap ang plastik na may tinapay. Isang malaking truck ang dumaan sa kabilang linya. Napakaliwanag ng headlights ng truck. Nasilaw si Dante.
Huminto siya sandali sa gilid ng kalsada. Hinihintay na mawala ang liwanag. Ngunit hindi niya napansin ang mabilis na raptor na papalapit. Hindi niya narinig ang makina at hindi niya nakita ang mga ilaw. Tumama ang sasakyan kay Dante. Tumilhapo ng kanyang katawan sa kalsada. Nahulog ang payong, napunit ang plastik at nagkalat sa putik ang mga tinapay. Biglang napahinto si Victor sa kanyang pagdadrive. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa harapan. What the Anong binangga ko? Tao ba yun? Sumilip si Celine sa bintana at namutla si Celine sa nakita. Vic! Tao! May dugo! Tumigil ka! Tulungan natin siya! Hinto mo ang sasakyan! Pero imbes na huminto at bumaba, galit na tumingin si Victor kay Celine. Tumahimik ka, Leche! Kapag tumigil ako, makukulong ako. Lasing ako. May kaso ako bukas. Hindi ako pwedeng malate. At sa halip na tulungan si Dante, tinapakan niya ng buong diin ang gas. Humandar ang raptor at sa pag-alis nito, naiwan si Dante sa gitna ng madilim na kalsada. Buhay pa si Dante. Humihinga pa siya. Naririnig pa niya ang ugong ng sasakyan papalayo. Nararamdaman niya ang ulan na tumatama sa kaniyang mukha. At ang malamig na semento sa kaniyang katawan at ang dugo na unti-unting umaagos palayo sa kanya. Pero sa halip na sarili niya ang isipin, ang kanyang mga anak ang pumapasok sa kanyang isipan. Maya, anak ko. Junjun, ang birthday mo, anak ko, ang sopas mo. At ang tinapay na dapat sanang iuuwi ko. Nanginginig at puno ng pighati ang boses ni Dante. Bakit mo ako iniwan? Bakit niyo ako iniwan dito? Buhay pa ako. Tulungan niyo ko. Gusto ko pang mabuhay para sa mga anak ko. Bakit niyo ko iniwan? Ngunit paglipas ng mga sandali, unti-unti nang nawawalan ng buhay si Dante. Hanggang sa tuluyan ng pumikit ang kanyang mga mata at tuluyang nawala na ang kaniyang hininga. 3:00 ng madaling araw, nakauwi na si Victor sa kaniyang mansyon. Agad niyang ipinasok ang raptor sa garahe. Kumuha siya ng sabon, tubig at mga panlinis.
Pinilit niyang alisin ang dugo sa sasakyan. Pero kahit ilang beses niyang hugasan, may amoy pa rin. Amoy bakal, amoy ulan, at amoy dugo. Pumasok siya sa kaniyang kwarto. Humiga, ipinikit ang mata, at sinubukang matulog. Ngunit napadilat si Victor. Tatlong mabibigat na katok. Pero hindi galing sa pintuan. Galing ito sa loob mismo ng pader. Sino yan? Walang sumagot. Biglang bumaba ang temperatura ng kwarto. Naging malamig ang hangin. At sa madilim na sulok, may isang aninong unti-unting nabubuo. Ang una, mga paa. Pagkatapos, ang katawan. At sa huli, ang mukha ni Dante. Puno ng putik at duguan. At may mga mata na katitig kay Victor. Bakit mo ako iniwan? Bakit ninyo ako iniwan? Habang buhay pa ako. Napaatras si Victor. Hindi ito totoo. Hindi. Kinuha niya ang lampara at inihagis ito. Ngunit dumaan lamang ang lampara sa katawan ni Dante. May mga dugo na tumutol sa sahig. Lumapit si Dante. Isang hakbang, isang patak, isa pang hakbang, isa pang patak na tumutulo ang dugo. Hanggang nasa harapan na siya ni Victor at pumulong. Hindi pa tayo tapos. Magbabayad ka. Kinabukasan, sinubukan ni Victor na kalimutan ang lahat. Pero sa pagsapit ng alas 11 ng gabi, muling nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Habang nanunood siya ng telebisyon, biglang nag-static ang screen na. Naging itim ang buong screen ng TV. At unti-unting lumitaw ang mukha ni Dante. Duguan, maputla, at nakangiti. Mula sa speaker, narinig ni Victor ang basag na boses. Bakit mo ako hinayahang mamatay sa putik? Bakit mo ako pinatay? Bakit mo ako iniwan? Habang iniisip ko ang mga anak ko. Napaatras si Victor, tinangka niyang bunutin ng saksakan. Pero bago niya mahawakan, may dalawang kamay na lumabas mula sa screen. Hinawakan ang kanyang leeg at hinila siya papalapit. Pilit niyang kumakawala,
Ngunit napakalakas ng mga kamay hanggang sa bigla niyang binitawan. Bumagsak siya sa sahig at ang telebisyon ay naging abo. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Victor sa banyo. Nanginginig, pinuntaan niya ang lababo, binuksan ang gripo at naghugas ng mukha. Pagtingin niya sa salamin, wala na ang sarili niyang refleksyon. Si Dante na ang nakatingin sa kanya. Nakatayo sa likuran niya. Hawak ang basag na plastik ng tinapay. May dugo ang mga tinapay at may isang piraso itong iniaabot kay Victor. Kainin mo. Kainin mo. Napapikit si Victor. Please, 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 patawarin mo ako. Patawarin mo na ako. Ngunit lumapit lamang si Dante sa tenga ni Victor at bumulong. Kinuha mo ang buhay ko. Kinahin mo ang buhay ko. Kaya tikman mo ngayon ang takot. Tikman mo ang takot, Victor. Pagmulat ni Victor, wala na si Dante. Ngunit sa salamin, may bagong nakasulat. Bukas, ikaw naman. Ikaw naman. Ilang araw pa ang lumipas. Unti-hunting nawawalan ng katinuan si Victor. Hindi na siya makatulog. Hindi na siya makakain. At kahit saan siya pumunta, naririnig niya ang boses ni Dante. Hanggang isang gabi, tumakbo siya palabas ng bahay, sumakay sa raftor at pinaharurot ang sasakyan sa gitna ng malakas na ulan. Layuan mo ako! Layuan mo ako! Ayoko na! Mabilis ang takbo niya, pero biglang napansin niya ang rearview mirror. Unti-unting naging itim ang salamin at sa loob nito lumitaw ang mukha ni Dante, nakatitig sa kanya, tahimik, galit at muling ngumiti. Itinaas ni Dante ang isang daliri at itinuro ang daan. Napatingin si Victor sa harapan. Nakatayo roon si Dante sa mismong gitna ng highway. Hawak ang itim na payong. Hindi gumagalaw. Hindi! Tinapakan ni Victor ang preno. Pero huli na. Sumalpok ang raptor sa isang malaking puno. Wasak ang sasakyan. At habang unti-unting nawawala ang buhay ni Victor, may naramdaman siyang malamig na presensya sa tabi niya. Si Dante nakaupo sa passenger seat, tumingin sa kanya at bumulong.
Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng iwanan sa dilim. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Dahil nang mamatay si Victor, hindi siya nakawala. Sa halip, nagising siya sa isang madilim na highway. Walang ilaw, walang ibang sasakyan, walang mga bahay, tanging ulan at isang lumang itim na payong. Narinig niya ang isang makina. Brum! Napalingon siya. May isang sasakyan na paparating. Mabilis, mabilis na mabilis. At bago pa siya makatakbo, nagising siya. Bumalik sa simula. Nasa likod siya ng manibela. May isang lalaking naglalakad sa gilid ng kalsada. Si Dante, hawak ang tinapay. Hawak ang payong. At sa bawat ilang beses na mangyayari ang aksidente, maririnig niya ang parehong tanong, bakit mo ako iniwan? At sa bawat ilang beses, susubukan niyang pigilan ang sasakyan. Pero hindi niya magagawa dahil ito na ang kaniyang parusa. Hindi ilang beses, hindi 2 beses, kundi paulit-ulit, magpakailanman. Samantala, sa isang maliit na bahay sa tabing ilog, naghihintay pa rin si Maya at Junjun sa hapag. May isang mangkok ng sopas at isang bakanteng upuan. Birthday ni Junjun, ngunit hindi nakauwi si Dante. At hanggang sa huling sandali, ang tanging iniisip ng isang ama ay ang kaniyang mga anak. Ang pagmamahal ng isang ama. Mula noon, sinasabi ng mga matatanda na kapag napadaan ka sa lumang highway na iyon, pagsapit ng 11 ng gabi, huwag kang titigil, huwag kang titingin sa gilid ng kalsada dahil baka makita mo ang isang lalaking may itim na payong, payat, hukot ang balikat at may hawak na balot ng tinapay. At kapag narinig mo ang kaniyang bulong, tulungan mo ako. Huwag kang lilingon dahil kapag lumingon ka, maaaring makita mo ang kaniyang mukha. At kapag nakita ka niya, malalaman niyang ikaw ang susunod na hindi na makakauwi pa.